scène de la nuit est vraiment différente quand Paris devient la vie de la lumière. Susunod na yan, kaya walang iwanan. Ibang-iba naman ang eksena sa gabi when Paris becomes the city of light. Ang ina-expect yata ng tao pag sinabing city of light is parang Las Vegas na talagang lahat ng electricity sa mundo ay ginamit na yata dun sa city na yon. Hindi ganun yung Paris. Actually, yun nga yung sa kanila is very romantic. Ginagamit nila yung light is yung para gumanda yung mga building nila. Alam nila kung saan ilalagay yung yellow na light. Alam nila kung saan ilalagay yung white. Alam nila kung kailan pwedeng gawing pink, kailan gawing blue. Yung buong syudad ay nagkatugma para pag tinignan mo yung buong Paris, konektado lahat. We're Champs-Élysées, the busiest avenue in the whole city. It's the largest avenue in Europe. It's also full of shops that are open till late at night. Ngayong gabi, nagpunta kami dito para i-celebrate ang birthday ng aking manager na si Tita Sandra, Parisian style but with a Pinoy heart. Tita Sandra! Ang Paris ay kilala din sa masasarap nilang crepe, kaya pumunta kami sa Café Ulysses para mag-dessert. Isang Greek cafe ang Café Ulysses at may tradisyon ang mga Greeks na para pumasok ang sweta ay nagbabasag sila ng pinggan. Hindi alam ni Tita Sandra na kinausap ko ang may-ari ng cafe para i-surprise naman namin siya. And game naman siya sa idea ko, kaya... Aside from the good fortune we were taking home, nag-uwi rin kami ng souvenir. What else kung hindi ang mga piraso ng pinggan na binasag namin, may autograph pa. Ang Chinese food doon, ang Chinese parang fast food restaurants doon, nakakalat sa bawat sulok ng city na yon. Sa pag-ikot-ikot ko, nakakita naman ako nitong tea set. So like, yes, for my friend. Ay, wait, I'll get this. It's a housewarming na kasi. Marami pang pwedeng gawin sa napakaliwanag na city na to aside from paglabas with friends, shopping at dinner, naging night routine ko na rin ang pag-e-exercise. Yun din yung bonding times din namin ng iba kong friends na may hila mo at 11 p.m. para tumakbo. Yun, ano naman yun, twice a week. Around the Eiffel Tower kasi malaki yung garden doon. Yun, mahilig lang kaming tumakbo and tumawa. Yung Eiffel Tower kasi, pagdating ng 8 o'clock ng gabi, bigla na lang lilitaw yung ilaw niya na medyo may pagka-orange na yellow light. Magugulat ka na lang because every first 10 minutes of each hour, beginning yata ng 10 o'clock, kikislap yun. So bigla na lang siyang magbaburst into kislap. So feeling mo, parang ang daming paparazzi na nagpe-pictures sa'yo na ang daming flash, gano'n. Gusto mo mag-post, mag-smile, gano'n. Pero ang romantic, and syempre nasaan siya ng park. Pwede kang pumiga sa park. At nakakadagdag pa ito sa masayang ambiance ng Paris, lalo na sa mga pumaparty that weekend, gaya ng housewarming ni Francesca. Pagdating ko sa flat ni Francesca, binigay ko na agad ang tea set na nabili ko sa Chinatown at ang picture na dinevelop ko for her. Shortly, nagpaalam na ako sa party kasi maaga ang train papuntang Burgundy the next day. Pero, may secret pa akong nalaman before I left.
Sabi pa lang niya sa akin na magpapropose siya sa kaibigan ko next week at meron na siyang diamond ring for her. Di ba ang saya? Habang natatapos ang buhay estudyante namin sa Paris, may magagandang buhay din na nagsisimula para sa amin. This is Aaron, our chef friend, who will be cooking our pinakbet tomorrow. Ang pamamaalam sa mga kaibigan ay di madali para sa akin. Lalo na't malaki ang naitulong nila kaya nakasurvive ako dito sa Paris. Bye! Sarado na ang metro. Parang lahat ng pinto dito sa Paris ay nagsasara na para sa akin. Panahon na nga siguro para umuwi. Panahon na